This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Good morning mga kamarino and good morning to you, Maricel. Good morning, Admiral. Nag-uumapaw na naman sa magaganda at masasayang balita at impormasyon ang ating programa ngayong araw ng Sabado. Kaya naman magandang umaga po mga kamarino at syempre talagang mabubusog po ang ating mga manonood ngayon sa dami ng mga kaganapan sa maritime industry. Aba. We have so many good things to share with you. That's right, Maricel. Mga partnership na nabuo para sa kapakanan ng Pilipinong magdalagat. So let's sail once more mga kamarino. All aboard dito sa Yan ang Marino! In time for the 4th anniversary of Yan ang Marino, a MOA signing with the Joint Manning Group and the Gregorio Oca Leadership Development Foundation was held in Seafarer Center in Manila. A partnership for the benefit of our modern heroes, the Filipino seafarers and their dependents. Para lubos pa naming mapalawig ang pagbibigay serbisyo at saya sa inyo mga kamarino, we decided to partner with the Joint Manning Group and the Gregorio Oca Leadership Development Foundation. Dinaluhan ang MOA signing ng maituturing na haligi ng maritime industry sa pangunguna ni Dr. Conrado Oca, ang presidente ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. The signing of the Memorandum of Agreement between the parties I mentioned earlier, in a way, this is a momentous event since our actions today will certainly transform the JMG Seafarer Center into a service facility that will cater to both seafarers and their families through fun-filled, exciting, sensible, useful, and meaningful activities. I sincerely wish that this undertaking will be a great success and patronized by our dear seafarers and their families, and may it serve its purposes of bringing closer to seafarers the valuable services they need and fostering friendship and camaraderie among our nation's true heroes. Maraming salamat po sa inyong lahat. Present din sa makasaysayan na kaganapan ang chairman ng Seafarer Center na si Engineer Samuel Lim at ang presidente ng Filipino Association for Maritime Employment bilang kinatawan ng JMG. Ang members mo naman ng JMG will fully support this project, syempre, para magkaroon na tayo ng every Friday contest dito ng mga seaman natin at ng kanilang mga dependents. And yun, all the exciting prizes are there every month until the grand finale. So sana ikalat niyo po yung itong bagong aming pakulo on a Friday, and I hope you enjoy it and mag-participate po tayo para sa atin ho ito sa ating mga magigiting na marino na Pinoy. Mula naman sa gold, pinalad tayong makasama sa naturang okasyon ang chairperson nito na si Miss Marisa Oca at ang executive director na si Miss Mia Morales. Dito po sa partnership namin with Stimula Productions or with Yan ang Marino, magpo-provide po kami ng mga libreng workshop sa inyo. At ito po mga workshop na ito, isang way po para sa amin na maibahagi po sa inyo ang values ng Gold Foundation, which are loyalty, integrity, and service. Ito po yung mga values ni Captain Oca nung siya ay nabubuhay pa. Maraming pong salamat sa inyong lahat at lagi po kayong pupunta dito every Friday at suportahan niyo po ang Gold sa lahat ng aming mga projects kasi para po sa inyo yan. Kasi kayo po VIP ng Gold. Thank you po. Full force din ang Yan ang Marino team sa pangunguna naman ng aking magiting na co-host na si Vice Admiral Eduardo Santos. Sa tulong ng Yan ang Marino, sa tulong ng Gold, sa tulong ng lahat, ay mapaparami natin ang tao dito kung sa ganon, mas marami matutulungan ang
Hindi lamang ang JMG, hindi lamang ang Spain, kundi pati yung mga miyembro, lahat ng mga miyembro, lahat ng mga magdaragat na Pilipino. Lahat po na nandito ay walang ginawa, kundi tingnan, bantayan ang welfare ng ating mga magdaragat at hindi po kami tumitigil. Yan po ay kailangan upang sa ganoon ay malaman ng ating mga kamarino kung ano ba ang nangyayari sa industriya at malaman din ng mga pamilya ng mga marino kung ano-ano na nangyayari sa mga kapaligiran nila at sa seafaring industry. We firmly believe that these partnerships with JMG and Gold are critical to achieving our common goal of promoting the welfare and well-being of our Filipino seafarers all over the world. This partnership mirrors the collaborative efforts needed to improve the lives of those we both promise to serve. The primary objective of this project is to help transform the lives of the Filipino seafarers and their families by providing free seminars and workshops. Kasama rin po ang Yanang Marino to give assistance po para sa ating mga kamarino to their seafarers and their dependents aside from the fun and entertainment we are known to offer. Malalim po ang aming commitment na kayo po'y matulungan at mabigyan ng saya. Ang tangi po naming layunin ay ang lalo pa naming maipakita at maipadama sa inyo mga kamarino ang aming lubos na pagkilala sa natatanging niyong husay at galing. Yan ang Marino. Iba ka! Happy anniversary! Yan ang Marino! Happy anniversary! Yan ang Marino! Napakagandang balita ito para sa AMOSUP members na nakabase sa hilagang bahagi ng bansa. During the 52nd anniversary of the Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, Dr. Conrad Oca, our president of AMOSUP, announced that another AMOSUP medical facility will soon rise in Dagupan City in cooperation with the Dagupan Doctors Villaflor Memorial Hospital. This is designed to serve the members of AMOSUP and their dependents who are living in northern Luzon. So, recently, we went to Dagupan City and inaugurated that facility. Let's watch this. Kamakailan lang ay pinasinayaan ang AMOSUP Clinic sa Dagupan City, Pangasinan. Ang klinik ay matatagpuan sa loob ng Dagupan Doctors Villaflor Memorial Hospital. The President of Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, or AMOSUP, na si Dr. Conrado Oca, along with the AMOSUP officers were present for the inauguration and blessing of the Seamen's Clinic. Napakagandang balita ito para sa AMOSUP members na nakabase sa hilagang bahagi ng bansa. Dahil may AMOSUP clinic na sa Dagupan, mas maraming AMOSUP members at kanilang dependents ang matututukan ang kanilang kalusugan. We can service the people or our members
who are in the northern part of the Philippines because we have hospitals already covering the southern part in Cebu, Iloilo, and Davao. Alam kasi ng AMUSUP na health is wealth. With this new clinic, AMUSUP members and their dependents from the north can now enjoy the quality health benefits AMUSUP Siemens Hospital is known for. Ayos talaga kayo kay Doc! So we're happy to serve you. We'll always be here for the Filipino seafarer. Siyempre, para sa kanilang mga kasapi, ang pamunuan ng AMUSUP ay talagang walang sawa sa paghahanap ng paraan para mas lalo pang mabigyan ng dekalidad na serbisyo ang ating mga magigiting na marinong Pilipino. Maraming salamat, AMUSUP! Ang iba sa kanila ay galing na rin sa angkan ng mga marino. Ang iba naman ay umaasam-asam na makakita ng magandang buhay sa dagat. Iba talaga ang pakiramdam kapag ang pinaghihirapan, unti-unti nang nagbubunga. Kaya naman ang mga parents na ito, proud na proud sa kanilang mga anak na nagsusumikap bilang isang kadete sa Maritime Academy of Asia and the Pacific. Sa loob po ng 1 taon, bali 3 beses lang po namin siya nakita. Visitation lang po dito sa school nila. Bali, ang gastos lang po is uniform, saka yung pong gastos niya ng training, yun lang po, ma'am. Bukod po sa quality education at training, yung MAA po nagpo-provide po siya ng mga high quality simulators na magagamit po namin pag kami nakatapos. At in-enhance niya po yung leadership skills namin. Noong una po, ayaw ng papa niya na mag-barko din siya kasi alam niya yung hirap pag malayo sa pamilya. Pero talagang nag-try siya, sabi nung anak ko, papa gusto ko po doon, pumasok, o sige, pag talagang gusto mo siya magsiman, 2 school lang, maganda yung school na pwede mong pasukan, yung sa MAAP, try mo mag-exam, sa awa naman ng Diyos, nakapasa siya sa, last year siya kumuha ng exam. I realized mas magiging malaki pong opportunity para sa akin yung matulungan po yung parents ko through MAAP because I know through MAAP medyo malaki po yung sahod ng pagiging seafarer and I know na matutulungan ko talaga yung parents ko financially in the future po, ma'am. Ilang taon na lang, abot kamay na ang minimithing diploma. Pagkagaling po sa MAAP daw po ang bata, agad na e-employ. Yun po yung mataas po ang standard ng education. Ang iba sa kanila ay galing na rin sa angkan ng mga marino. Ang iba naman ay umaasam-asam na makakita ng magandang buhay sa dagat. Malit pa po siyang bata. Yun na po yung naging pangarap niya hanggang sa lumaki siya, hindi po nabago. Dahil po yung mga tiyuhin niya, mga nagbabarko din po. Talagang kasabihan ng pagkasumakay ka ng barko, ang isang paa mo na kumbaga sa nasa hukay na. To be honest, wala talaga kaming alam dahil nga sa nabanggit ko na nawala sa palahi namin yung marino. But then dahil sa iyon ang kagustuhan ng anak namin, what we did is to support sa lahat-lahat ng gusto niya na lang. Batid ng mga mag-aaral na ito ang katumbas ng kanilang mga pagsisikap dito sa MAAP. Kung sa tuwa, umaapaw na tuwa talaga naramdaman kasi
after all those 11 months na survival stage niya dito, at least na-survive ng anak namin na kahit po siya ay babae. So, it was sa feeling na talagang umapaw po ang saya na nakasurvive talaga ang anak namin. Ang ayaw talaga namin kasi hindi maipagkakaila na ang trabaho bilang marino is dominated by mga male o mga kalalakihan. Nagkataon ang anak namin is babae, but then dahil sa yun ang talagang kagustuhan niya, ang ginawa na lang namin is suportahan na lang kung ano yung gusto niya, ma'am. Lahat po ng mga ginagawa namin dito has a purpose, ma'am. Everything, ma'am. And it was explained to us even before we entered here in this academy, ma'am. Kay raming hindi malilimutang mga karanasan. Unang beses ko pong nahiwalay sa kanila nung reception. Halos ilang gabi po akong umiiyak nun. Hindi ko po alam kung tama ba yung pinasok kong lugar. Nung last year, inahatid ko siya dito. Masakit. Kasi parang ang hirap na panganay ko pa naman siya. Mawawalay sa akin. Una-una, wala siyang alam. Anak, wala kang alam. Ultimong paglalaba, plancha, puro ka mama. Pero sabi po niya sa akin, makaya ko po. Matututo ka maglaba. Mama, kami naman po, lahat hindi naman po ako lang. Kaya ko po, mama. Yun po ang sabi niya. Masakit po. Parang ako nga po yung susuko sa kanya noon. Parang ayoko siyang papasukin. Kaya naman narito ang mga mensahe ng kanilang mga magulang na patuloy na gumagabay sa kanila. Mahalaga, ingatan mo lang sarili mo, yung mag-aaral ka mabuti. Yung gaganda ang kinabukasan mo, lalo na rito sa pinasukan mong eskwelahan, talagang siguradong kuwan mo rito, kinabukasan mo. Alam mo, tuwang-tuwa talaga kami ng mama mo na dumating na tayo sa puntong ganito. Ang may papayo lang namin ng mama mo is that dahil yon ang naging kagustuhan mo, ipursige mong lalo. Prove to yourself, prove to us, lalong-lalo na, i-prove na lang natin sa pamilya natin na you're worth to be called midship woman up to this date. At naway maging successful ka sa career na napili mo, anak. Para sa mga kadeteng ito, sila daw ay born to be seafarers. Nagpapasalamat po ako dahil isa po ako sa napiling scholar ng MAP. Malaking tulong po sa amin yun. Dahil po galing po ako sa isang mahirap na pamilya lang. Sana po maging successful ako sa kung ano man yung career na tinatahak ko ngayon. Kaya kami dito ay lubos na bumabati sa inyo at nagsasabing ipagpatuloy nyo lamang ang inyong paglalayag patungo sa pagtupad ng inyong mga naisin sa buhay. Congrats, Kuya Rere! Saludo kami sa inyo! Sa pagbabalik ng Yanang Marino, kung kabataan ang layon naming matulungan sa kanilang pag-aaral. Isang Memorandum of Agreement din ang nalagdaan sa pagitan ng kilalang istasyon ng radyo at mga alumni ng St. Jude Catholic School. Para kanino naman kaya ito? Halina, alamin natin. Bilang isang magulang, mahalaga sa akin ang mabigyan ng maayos na edukasyon ang aking mga anak.
Kaya naman sa katatapos na DZMM Takbo para sa Karunungan 2013, hindi lamang ako ang sumali sa pagtakbo bilang isa sa mga anchors na naturang estasyon, kundi naging daan din ako para maipaabot ng St. Jude Catholic School Batch 1990 na aking kinabibilangan ang taus-puso naming pagsuporta sa adhikain ng estasyon. Naniniwala kami ng edukasyon ang susi para makalaya sa kahirapan ang mga kapuspalad nating kababayan na walang kakayahang pag-aralin ang kanilang mga anak. Sa pakikiisa namin sa panawagang pagtulong sa ating mga kabataan, isang Memorandum of Agreement ang aming nilagdaan. At sa aming pagtakbo, 20 kabataan ang layon naming matulungan sa kanilang pag-aaral. One of the advocacies kasi of our batch is education, and then we believe firmly that knowledge is power. And when we support people who don't have necessarily the opportunity to have a good education, I think that we're on the right track. And to be able to support 20 of the 75 scholars really is something to be proud of for our batch. Napagod man kami sa aming pagtakbo, hindi naman matatawaran ang kasiyahang aming nadama dahil alam naming ang munti naming pagkapagal ay magbibigay pag-asa sa maraming kabataan. I think na this is something that is worthwhile for us to do and to keep on doing. I think that we really have to be conscious about the legacy, the future that we want to leave behind in terms of our opportunity to do so. The time is now. Before we celebrate our Silver Jubilee, I think that we should continue supporting this type of projects. Masaya na nakatulong sa mga kabataan. Nakasuporta kami ng 20 na bata dito sa takbo na ito. It's giving back to society. It's giving back to society and our social obligation to the community. Masaya at nakatulong kami sa mga kabataan. We'd like to thank St. Jude Catholic School Batch 90 for supporting DZMM Takbo para sa Karunungan. Sila po yung tutulong sa atin para dun sa scholarship ng 20 students. Maraming salamat sa inyo. Ika nga ni Gat Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Kaya naman kami, hindi magsasawa na tumakbo para sa kanila. I'm very, very happy that it was actually partnered with DZMM. Nakakatuwa, ibang klase ang feeling na makatulong tayo sa ating mga kapamilya. Hanggang sa susunod na project. Marichelle Yao would like to thank Dr. Almond Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. Siksik, liglig talaga ang nakalipas sa mga araw sa magagandang kaganapan. Di ba mga kamarino? Totoo ka dyan, Admiral, ha? We hope you enjoyed today's episode at samahan niyo po kaming muli sa susunod na Sabado ng umaga, alas 11 po yan, hanggang alas 11:30, tutok lamang po sa telebisyon ng Bayan, ang TV4. And do visit our website, just type www.yanangmarino.com, and don't forget to like us on Facebook and follow us on Twitter. Ayan, may Twitter ako at saka meron akong Facebook. Mariaw po yan. At para naman sa may mga access sa internet, mapapanood niyo po kami through live streaming. Just type www.ppv.ph. Thank you for welcoming Yanang Marino into your home. And syempre for keeping us company. Kita-kits muli mga kamarino next week. But for now, anchors away. Bye. Bye.
program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala